pagka nahihirapan tayo, huwag tayong magreklamo. Huwag tayong salita ng salita. Buwisit na buhay to, buwisit na bahay to. Ba't ganun? Ba't yung buhay ang buwisit? Bigay ng Diyos yun. Kaya ka buhay, bigay ng Diyos yun. Sasabihin mo, buwisit na buhay. Puro na lang ikahirap, puro na lang hirap, puro problema. Hindi mo ba alam na ang Diyos ang nasasaktan mo ang kalooban? Isang aral yun na dapat nating matutunan. Nagdaramdaman Diyos doon, sis Luz. Opo. Namumungkahi siya sa galit. Nagagalit ang Diyos pagka nakakarinig siya ng mga ganun na salita sa tao. Mag-iingat tayo. At ang dyan, yung pagtitiis, upang sa pamamagitan ng pagtitiis at pag-aliw ng mga kasulatan ay magkaroon tayo ng pag-asa. Halimbawa, nahihirapan ka sa buhay, imbis na sisihin mo kahit na sino, sabihin mo sa Diyos, yung kagaya ng sinasabi ng isang nagmamahal, kahit libong dusa ay hahamakin, kung ikaw ang magdudulot, ay ligaya sa akin. Ayon. Kung sa tao nasasabi mo yan, lalo mong dapat masabi sa harap ng Diyos na kahit na po ako mahirapan, Panginoon, kahit na po mayroong mga mabibigat na mga sama ng loob sa aming mga kaaway, sa mga kapwa-tao, huwag mo lang po kaming iiwanan. At nangangako kami hanggang sa katapusan, aming ipagpapatuloy ang aming sinimulang pagkilala at paglilingkod sa iyo. Tulungan mo lang po kami, Ama. Yun ang dapat nating maisaisip. At meron kang katiyakan, pag ang Diyos ang nangutang, hindi pwede hindi ka babayaran. Babayaran ka niya. Sa panahon na darating, babayaran ka ng Diyos. Walang paltus yun. Siyang pambili ng almusal ng anak o kaya wala siyang pambili ng gamot ng kanyang asawa. Ang sabi ng Diyos, pag gagawin natin yung mabuti sa kapwa, sa isang talata ng Kawikaan, pakinggan niyo ito. Ito mga aral, hindi naman napapagtuunan ng pansin ng iba. Basahin natin. Ang naaawa sa dukha ay nagpapautang sa Panginoon at ang kaniyang mabuting gawa ay babayaran sa kaniya uli. O alam nyo ba yan mga kapatid? Pag naawa ka pala sa dukha, nagkakautang sa'yo ang Diyos. Biro mo yung may-ari ng lahat ng bagay, magkakautang sa'yo. Di ba napakalaking bagay nito? Na pag naaawa ka sa dukha, napapautang mo ang Diyos. Kahit kailan hindi ko kayang pautangin ng Diyos siya may-ari sa'yo siya may-ari ng buhay mo. Siya may-ari ng buhay ng lahat ng mahal mo sa buhay. Siya may-ari ng hininga mo. Paano mo mapapautang ang Diyos? Pero ayon sa Biblia, pag naawa ka sa dukha, nagpapautang ka sa Diyos. Kaya yung mabuting gawa, yun ang dahil kaya tayo ginawa ng Diyos Tayo'y kanyang gawa, nilalang kay Kristo Jesus para sa mabuting gawa. Alin yung isang mabuting gawang gagawin natin? Yung naaawa sa dukha, nagpapautang sa Panginoon. At meron kang katiyakan, pag ang Diyos ang nangutang, hindi pwede hindi ka babayaran. Babayaran ka niya. Sa panahon na darating, babayaran ka ng Diyos. Walang paltus yun. Ginawa mo isang maliit lang na bagay, babayaran ka niya malaki. Hindi na kailangan ng sasabihin mo, 20% Diyos. 1,000,000,000% ang patubo ng Diyos sa'yo. Pag gumawa ka ng mabuti, pakinggan nyo sa isang talata ni Mateo, Kapitulo 10, 42. Ganito nakasulat.
At sino mang magpainom sa isa sa maliliit na ito ng kahit isang sarong tubig na malamig dahil sa pangalang alagad, katotohanang sinasabi ko sa inyo na hindi mawawala ang ganti sa kanya. Kahit ano pa mangyari, hindi pwede hindi ka babayaran ng Diyos. Isang basong tubig lang pinainom mo. Dahil naawa ka sa dukha, naawa ka sa isang alagad, naawa ka sa kapwa. Gagantihin ka ng Diyos. At alam nyo ba ang ganti, mga kapatid? Basahin natin ang Mateo 25:34. Basahin natin. Sapagkat ako'y nagutom at ako'y inyong pinakain. Ako'y nauhaw at ako'y inyong pinainom. Ako'y naging taga-ibang bayan at inyo akong pinatuloy. Anyo, mga kapatid, pinainom mo lang ang ganti sa'yo. Ali kayo. Pinagpala ng aking Ama, manahin ninyo ang kahariang nakahanda sa inyo buhat nang itatagan sa libutan. Dahil nagutom ako, pinakain niyo ako. Nauhaw ako, pinainom mo lang ang ganti, buhay na walang hanggan. Ang ganti, kaharian ng Diyos. Napakalaki pala kung gumanti ng Diyos. Pagka gumawa ka ng mabuti sa kapwa, pinapautang mo ang Diyos. At pag ang Diyos ang nagkautang sa'yo, babayaran ka niya. Walang ano yun, walang paltos yun. Pagdating ng araw, babayaran ka. Hindi maaaring magkabula yun. Kaya mga kapatid, Agad na. Anong tawag nun? Ano to, 1 million views? Okay.